piso wala akong hiningi sa inyong mga ginayupa kayo dahil akala ko ibabangon nyo Pilipinas. Yung pala ibangon nyo ang mga bangag. Yung pala nanakawin nyo ang pera ng bayan. Kaya hanggat nabubuhay ako, hanggat nandiyan kayo, hindi ako titigil. Hanggat hindi kayo natatapos sa mundong ito. Tandaan nyo yan. Huwag nyo akong sinisindak-sindak. Alam ko hawak nyo ang pera ng tao. Pero Diyos ang makapangyarihan. Kaya kayong tanggalin ngayon o bukas. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. May panawagan itong si Madam Maharlika dito sa mga religious group sa loob ng bansa mga kababayan. Partikular na itong mga INC, Dating Daan, Born Again at ang mga miyembro ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ na huwag hahayaan na mawala ang ating kalayaan sa binabalak nilang pagkakaroon ng martial law sa ating bansa mga kababayan. Naku naman po, na ngayon pa lamang inuunahan na tayo at gumagawa na sila ng paraan kung paano sila mananatili sa loob ng Malacanang sa mahabang panahon. Lalo na itong balak nilang pawalang kapangyarihan ang mga Duterte na malaking banta at sigalot sa kanilang masamang plano di umano. Grabe naman yan. Pero bago wala mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, hindi titigil si Madam Maharlika sa paglaban sa katotohanan na kailangan ng sambayan ng Pilipino na mamulat at magkaroon ng lakas na loob na kalabanin ang administrasyong ito dahil wala na sa katinuan ang mga nauupo ngayon dahil puno na ng korupsyon ang mga nangyayari. Kung kaya naman wika nga ng taong bayan hindi rin masisi itong si Madam Maharlika sapagkat danas ng taong bayan ang kahirapan ngayon. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Binababoy nila ang bansa ninyo. Kaya gusto nila akong gurgurin. Gusto nila tayong gipitin lahat. Gusto nila tayong patahimikin. Kasi gusto nilang manatili na magiging bangag kayo. Then it's your choice. And now, hindi yan sila magwawagi sa pag-impeach kay Inday Sara. Kasi you people will act now. Kita nyo naman, hindi naman kayo bulag na si Marcos Jr. mayroong pulburon dito. Yung ginagawa nilang pag-impeach kay Inday Sara ay motivation by what? Political motivation and of course, pera motivation, pulburon motivation, at bartik motivation. Okay? Paglaklak ng alak, pag chupa-chuchu, lahat na lang ng kalaswaan nasa pamilyang Araneta Marcos na buong pamilya halos nila ay sumisinghot ng polboron. Buhay na witness si Cathy Binag. Kaya ano ang solusyon ni Marcos Jr.? Imbis na hair follicle test, publicly, openly. By the way, I challenge Miss Cathy Binag. Kausap ko siya kanina. Sabi ko, girl, sabi ko palangga, magpa-hair follicle test tayo. Ako diba sabi ko sa inyo, may schedule na ako. I will do it next week. Yeah? Hindi pala pwede i-live yun. I-record ko. Yeah? Ay challenge, papakita natin kung sinong bangag dito. For sure, yeah? Imbis na gawin ni Sandro ng kanyang pamilya, ng nanay niyang Bartek Polboronic, si Kuting Jr., si Marcos, magpa-hair follicle, ay i-impeach na lang natin si Inday. Sindakin na lang natin si Cathy. Imbis na maging responsable siya sa taong bayan o para matigil na tong issue na to sa pagiging bangag ko, eto ipipresent ko yung sarili ko. Bakit ayaw ni Marcos Jr. i-present ang sarili niya? Bakit ayaw niyang kasuhan si Cathy Binag? Kasi ano yan libelous kung hindi totoo. 1 week na. Bakit yung pulburon na yan na sinasabi? Ito, balikan natin. Diba nung last week? Kung gusto talaga nila akong panagutin dahil sabi nila, ito ay AI, yung video ko. Ang sabi dyan ni ano pangalan nito? Ni DND, yung DND secretary, okay? At ni DILG. Ano ang sabi ng mga ano na yan? Ano ang sabi ng mga walang iya na yan? Makikipag-ugnayan kami sa Amerika, kasi ito ay what? Ano sabi ni Gubo? Ni Gubo, anong pangalan yan? Ganyan. Ito ay AI, hindi maganda ito, ina-undermine ng presidente. Gusto nilang i-destroy, Gagawin namin lahat. Tatayo kami ng Task Force Chuchu, Task Force Pulburon, at padanagutin namin ang nagpakalat ng bidyong ito. Huwag niyong i-share. Ang lahat daw ng ang lahat daw ng involved, ako lang yung involved.
Ako lang mag-isa, ako lang yung nag-present doon. Nasaan na? Yun nga ang inaantay ko, na magbakbakan kami ni Marcos Jr. dito sa Amerika. Dahil sabi nila, di ba, kakasuhan nila ako patungkol dyan sa pulburo na yun, makipag-ugnayan sila sa Amerika. Yun ang favorite kong gawin nyo. At nang ma-present ko yung authentication yan. Well, by the way, I will present it anyway kahit hindi nyo ako kasuhan. Just wait for that. Although napatunayan yan, dalawa na ang authentication yan, mga palangga. Actually, marami pa eh. Well, yung deepware. But so set aside the deepware. I will give you a black and white. I'm telling you. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila, sinisindak kayo para matakot kayo, di ba? Nagpasindak ba ako sa kanila? Eh kung duwag ako, naputi ang itlog, katulad ng mga nayupak na yun, ay natakot ako. Naku, baka anuhin nila ako. Tatahimik na lang ako kasi yung mga kalaban ko, mga bangag. No! Over my dead body. My sexy alindog body. Hindi ko kayo uurungan sa ngalan ng katarungan. Kahit ano pa ang panggigipit nyo, makalaya lang ang buong Pilipinas sa pamumuno ni Bangag. Until the last drop of my blood, hindi ako mapasindak sa inyong mga sinungaling kayo, sa inyong mga bangag kayo. Grabe din tong katapangan, no? Ni Madam Maharlika kahit na ang dami ng pagbabanta ang ginawa sa kanya alang-alang sa sambayan ng Pilipino. Kung kaya walang rason para matakot sa mga nauupo ngayon dahil tayo ang dahilan kung bakit nandyan sila. At tayo rin ang magiging dahilan para patalsikin. Ngayong nakikita natin kung gaano kakurap at kasama di umano ang mga ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos. Lagi ko sinasabi, isang buhay lang. I don't know, bukas makalawa, matitegi tayong lahat. We don't know. At least we are fighting for what is right para sa mga taong bayan. Na ginago ninyo, na pinangakuan ninyo, bakit nang gigigil ako ngayon? Gusto ko ilunukin ang buhay. Kung pwede ko lang kayo malunok ang buhay. Dahil ako ay naging instrumento sa inyong pambubudol, pinaasa nyo, Pilipino. I spend my own money. Lisa Tanas, Marcos Jr., ni piso wala akong hiningi sa inyong mga ginayupa kayo dahil akala ko ibabangon nyo Pilipinas. Yung pala ibangon nyo ang mga bangag. Yung pala nanakawin nyo ang pera ng bayan. Kaya hanggat nabubuhay ako, hanggat nandiyan kayo, hindi ako titigil. Hanggat hindi kayo natatapos sa mundong ito. Tandaan nyo yan. Huwag nyo akong sinisindak-sindak. Alam ko hawak nyo ang pera ng tao. Pero Diyos ang makapangyarihan. Kaya kayong tanggalin ngayon o bukas. Pag inadya ng Diyos, tandaan nyo yan. Hindi kayo forever dyan na mga salot kayo. Ngayon gusto nyo mag-impeach-impeach? Eh kayo lahat ang gumagawa ng mga violation ng mga karapatan ng karapatang pantao, binabalahura nyo. Ang pag-fabricate ni Lisa, well, yung kidnapping na lang. Paulit-ulit. Mga kababayan, ang pagpabor sa kanyang mga kamag-anak, ang pagbitbit sa kanyang mga kaklase, kamag-anak at tsok-tsok-tsenis sa iba't ibang bansa, they're enjoying the more than 50,000 pesos, one bottle of alak. See? And you, and you, and you. 20 pesos, 50 pesos na bigas, hindi ka makabili. Dahil wala kang oportunidad dahil yung 90 billion, 1 trillion na sinasabing binadget sa baha, makakapag-create ng jobs yun kung totoong may flood control. Ang kapatid mo, nanay, tatay mo, pwedeng ma-empleyo because of that budget kung may totoong may flooding control, for flood control. Okay, nagbulol na lola nyo. Ilang Pilipino ang makakakaroon ng trabaho? Ilang Pilipino ang magkakaroon ng trabaho imbes na binulsa nila, binili ng bahay sa Paris, sa Amerika, binili ng bahay ng Kabit, nagpatayo sa Forbes Park, ganon in 1 year, wala pang 1 year si Magbangag Jr., di ba sabi ko sa'yo, nagpatayuan ng mga yawas ng bahay sa Forbes Park. Magkano lang ang mga sweldong yan? Kayo mga nasa Europa, nasa Canada, nasa Amerika, malaki pa ang sweldo nyo dyan sa mga taong gobyerno. They're just like making 300,000 pesos. O more than that, up to 400, I think ang presidente 400,000 pesos, di ba? Kung hindi yan magnanakaw, mga jutang ginimis na yan, how can they afford
to buy 1 billion house in Forbes Park? How can they afford na isend ang mga kamag-anak nila, mga kaanak nila sa international school o sa mga tanyag na eskwelahan kung ang sweldo nila 300,000 pesos lang o 400,000? So definitely, ninakaw ang pera nyo. Din kayo, ganyan, kontento na kami, wala kaming pakialam sa politics kasi pare-pareho lang yan. Then, you will die miserable, Palangga. Kung ganyan, ulit-ulitin ko, kung ganyan ang reasoning ninyo, na nakikita nyo na inaapi na ang inyong kapwa, ginigipit na, tinututukan na ng baril, ginugurgur nga, kunyari may nagugurguran dyan, tapos ikaw, hindi ka naman ginagalaw ng mga jejemonyo, wala kang pakialam, parang okay lang yan, gurgurin nyo na yan, basta ako wag yung gagalawin. That is selfish. At kasalanan sa Diyos, at kasalanan sa bayan nang hindi ka nagsasalita, hindi ka gumagalaw, hindi mo kayang ipagtanggol ang nakikita mo. See, mga kababayan? Kaya sabi ko, itong mga ginayupak na ito, dapat yun ang wakasan. Dapat yun ang wakasan, pero good news. Ayon sa ating source, gigil na ang mga religious group. Kasi, mga kababayan, nakikita na nila. I hope you will, what? You'll get out na. I am calling lahat ng religious group, lalo na ang INC. Marami akong mga kaibigang INC dito sa Amerika. Nagsisend sila ng impormasyon sa akin. Miss Maharlika, grabe, sinuportahan namin si Bangag. Tandaan nyo, ang INC black voting yan. Once na may nagsalita na isa, dalawa, tatlo na nag-report sa akin, alam nyo kung anong ibig sabihin yan. Yan ay galing sa kanila sa taas. At pakatandaan nyo, Bangag Jr., kahit anong gawin ninyo, pagpabaniobra, pananakot, hindi kayo uubra. Not only sa INC, Catholic, Pentecostal, o kung ano man, Seventh-day Muslim brothers and sisters. Meron kayong moral obligation, not only sa country nyo, kundi sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak. Pare-pareho lang kayo ng moral obligation. Kahit ano pa ang inyong paniniwala. Why? Ano ba tinuturo nyo? Ano ba yung teachings nyo sa inyong mga miyembro? Mga palangga? Ha? Sige nga, ano ang mga teachings ninyo? Para what? Maging mabuting tao. Disiplinadong tao. At ipalaganap ang pagkakaisa. Hindi lang sa inyong miyembro, pagkakaisa sa pamilya, sa kaibigan, sa workplace, at sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya nga kayo, di ba, may mga charity chuchu kayo? Kahit anong religious group. Kapag may bagyo, kapag may mga dilubyo, nagkakaisa kayo kasi naaawa kayo sa inyong mga kababayan. Kaya nga ang iba sa inyo nagre-raise ng funds kasi to help your kababayan. At kahit sa ang church kayo belong, mga kababayan, mga palangga, ang nakikinig ngayon sa akin ay iisa lang ang ating misyon. Di ba meron kayong mga medical mission? Lahat ng religious group may ganyan. May medical mission. Bakit kayo nagkakaroon ng medical mission? Kasi nakikita nyo ang kakulangan ng gobyerno o pumupunta kayo sa kabundukan, pumupunta kayo sa mga katalunan, yung mga hindi naaabot ng serbisyo ng gobyerno. So yun pinupunuan ninyo. Ibig sabihin yan, you have a heart na para sa inyong kapwa. But what are you doing now? Pinababayaan yung binabangag kayo in terms of disaster. Katulad na ng baha. Diba? Anong sinasabi niya sa inyong mga grupo, sa inyong mga miyembro? Uy, kawawa naman yung barangay 1, 2, 3, 4, 5. That's why, diba, nagkakaroon kayo ng mga relief operation o relief goods distribution. Bakit ninyo ini-inculcate o isinasaksak sa jutak ng inyong mga miyembro, lalo ng mga kabataan, mga bata, may mga teachings kayo, sundin ang teaching ni, what do you call it? Ang pamumuhay ni Jesucristo. Whatever, kung sino man ang pinaniwalaan nyo, na maging mabuting tao. Di ba yan ang tinuturo sa mga bata? May mga Sunday school. Para magiging mabuting bata, para maging aware sa kapaligiran, na hindi dapat maging magnanakaw, hindi dapat maging drogista, hindi dapat maging smuggler, kidnapper. Yan yung teachings nyo. And now you allow the government na ginagawa lahat ang mga ito. Sinong Diyos ang sinusunod nyo? Si Judas? Ang Jejemon? If you're not doing this, sino ang inyong idolo? Si Satanas? Lahat ng Christians, whatever. Well, lahat naman, kahit iba-iba pa pangalan ng mga reliyon natin, it's the same thing. We believe that there's someone up there.
a supreme being na nagga-guide sa atin. Yun yung belief natin. Even kayo ay walang paniniwala sa Diyos. Di ba? You still believe to do what is good and what is not. Di ba? O, bakit yung hinahayaan ng mga bangag? Bakit hinahayaan nyo sila? Na ito, maglalatag ng impeachment. At ito, minamadali nila kasi uunahan daw kayo eh. Kasi nakikita na kayo ay talagang pupunta sa lansangan. At daw gusto nilang unahan. Kahit walang grounds of impeachment, walang pinalabag sa batas si Inday Sara, sa halip si Marcos Jr. ang walang sawang nilapastangan ang saligang batas, ang Diyos ang karapatang pantao, lahat ng karapatan nyo ay kanyang nilapastangan.